0-2 na ang TNT ngayon sa EASL nang matalo twice kontra Chiba Jets. Prior din ito, hindi sila nakakuha ng panalo pati ang SMB sa nakaraang Champions Week. Kaya ang tanong bakit nga kaya hirap na hirap manalo ang mga PBA teams natin sa international? Natambakan ng TNT ng 18 points sa unang laro nila kontra Chiba at 9 points naman sa ikalawa. Sa Champions Week nadurog din kontra B-League team na Utsunomiya, tinambakan sila ng 33 points habang kontra KBL team na Solas K-Knights 11 points. Ganon din ang San Miguel Beermen na may tuturing na isa sa mga may malalakas na local players sa PBA. Ang Japan team na Ryukyu 28 points ang nilamang habang ang Korean team na Anyang ay mas baon pa na 55 points. Bakit nga kaya dinudurog na lamang ngayon ang mga powerhouse PBA team sa EASL, ano? Well, maraming possible reasons. Dalawa na dyan ang chemistry at ang kanilang mga foreign players. Sa huling laro ng TNT, 2 imports ang binabalasan ng Chiba plus may naturalized player pa kay Ira Brown. Samantala ang TNT ay iisa lang, si Quincy Miller dahil nga sa absence ni Ronde Hollis Jefferson. Dati pa natin pinag-uusapan ng concern na ito sa one import only ng PBA na malulugi talaga sila sa ibang team sa mga tournaments like EASL. Biruin nyo lahat ng ligang kasali rito mula Korea, Taiwan at Japan nag-aalaw ng 2 o higit pang import sa liga nila. Kaya naman doon din binase ng EASL ang policy nila sa imports. Kailangan naman mag-adjust lahat para sa PBA, di ba? Kaya ang ending huhugot lang ng pantapal na second import ng isang PBA team. Ngayon si Miller sa TNT habang si Ibe naman sa Meralco. Mga imports na gagamitin lang nila para sa tournament na ito. Mga malalakas naman na players pero chemistry wise wala gaano. Lalo import ng ibang PBA teams yung mga yan. Okay sana kung import din nila nung last conference para may develop ng chemistry Pero usually kasi ay unavailable na sila by that time. Kaya yun, sa international, masasabing isa talaga sa mga nakakapagpadihado sa mga PBA teams ang sarili nilang import policy. Sa kabuuang laro ng team dahil matagal nang kasama ng ibang Asian leagues ang imports nila plus may mga options o reserba pa. Like yung Chiba na si Mats ang isa sa ginamit sa unang laro kontra TNT, then si Mooney naman sa sumunod. Samantala ang TNT, si Ronde Hollis Jefferson lang ang tunay na import talaga nila, hindi pa nakalaro. Kaya ang hugot na si Quincy Miller na lang na ikalawang laro pa lang with the team. With that said ay magiging dihado talaga sila kung pag-uusapan ng chemistry at ang laro ng buong koponan as a unit. Pero wala, sarado pa rin tayo sa idea na bakit hindi ito i-adapt habang ang ibang mga Asian leagues ay ilang taon nang maayos tong napapatupad. Nakaset naman na yung blueprint di ba? Kagaya ng napag-usapan natin noon, yung KBL 10 teams lang pero kumukuha pa rin ng multiple imports. Kasi yung concern na baka masapawan ng locals, pwede namang gawa ng paraan. Tulad ng KBL na may restrictions lang sa imports na isa lang ang pwedeng lumaro sa court at a time. Ang daming paraan kung tutusin pero hindi pa nga rin kino-consider ngayon sa atin dahil siguro hindi pa priority ng liga. Isa pa, hindi rin na-utilize ang home and away format ng EASL. Yun ay dahil hindi naman home and away format ang PBA. Kaya ang ending, walang totoong home court maituturing ang mga PBA teams. Tanging Ginebra lang ang marami talagang fans kahit saan ganapin ang laro. Kaya naman sobrang layo ng atmosphere nung dumayo ang TNT sa Japan kumpara nung dumayo ang Chiba dito sa atin. Kakaunti talaga. May expect din natin yan sa mga home games ng Meralco na may kalakasang team din pero hindi ganun kasikat sa Pilipinas. Iba pa rin yung may fanbase ka talagang sigurado sa isang city o certain area na ready i-defend ang home court nyo regardless kung dihado o losing streak pa kayo dahil pride pa rin ng city nila ang nakataya. Kaya as of now, lugi talaga ang mga PBA teams sa ganitong tournament format. At ay disadvantage sila sa away games dahil solid ang crowd ng kalaban pero pag home game na nila ay hindi naman naramdam at wala gaanong impact ang supposedly home court advantage. Dalawa lamang yan sa malalaking factors. Nandyan din ang mismong sistema ng basketball at quality ng mga local at foreign coaches. Pero so far, may nakikita namang liwanag sa usaping yan sa PBA. Ang Meralco may coach na Nad, habang ang Converge ay may coach Raiko Toroman na. Mga malalaking tulong ang inputs ng mga yan para ma-improve ang laro ng mga teams nila. Pinakahadlang na lang talaga yung rules na nagpapahirap maiangat sa head coach position ng mga foreign coaches. Kaya naman hanggang active consultant lamang ang pinakamadaling ipasok sila. Ilan lamang yan sa malalaking factors kung bakit nadudurog tayo sa international. Pero sa opinion ko, ang number 1 talaga ay ang mga imports dahil sa napakalaking impact nila sa game at sa mismong laro ng koponan. Lalo kung well integrated na sila sa isang team. Pansinin nyo ang most points ni Quincy last game. Puro sariling sikap, mga unassisted points. Unlike kay Mooney na galing sa mga pasa ang big chunk ng puntos niya. Sa mga pick and roll o pop at mga tirang resulta ng ball movement nila. Doon palang madidistinguish mo na kaagad kung sino ang may magandang chemistry na koponan.
Kung tutuusin naman, kaya ng mga PBA teams to local sa locals o at least closer na games. Remember nung 2018, tinalo ng NLEX ang CBA team ni Blatch nang walang import-import? Then ang Blackwater, tinalo ang Seoul Samsung Thunders. Pero dating format na kasi yon, iba na ngayon. Nagbabago talaga at nag-i-improve for better competition ang mga international tournaments like EASL. At ang reality, hindi sa PBA iikot ang mundo ng ganitong mga liga. Hindi sila mag-a-adjust para sa isa na maaapektuhan ng mas marami kapalit nito. Kaya kung hindi pa rin mag-adapt ang PBA sa mga susunod na taon, kahit patuloy na dinudurog international, sa kanila na yon. May kasabihan nga, if we fail to adapt, we fail to move forward.